susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid, at muli naman po suma sa atin ang palatuntunang Dawah Sentral, masyaallah. At matagal na po itong inaabangan ng ating mga tagapagsubaybay. Napakaganda po ang ating pag-usapan sa mga oras. Siyempre, kapatid mga ispater pa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. At si kasamang Aris. Pati mo rin ba ang mga dapat pambatiin? Yung mga mahal sa buhay. Alhamdulillah. Binabati natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo ng ating bahay. Kaya mamahalin. Mamahalin pa. Huwag kalimutan. Assalamualaikum warahmatullahi Ayan. Okay, papatiin na rin si Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid na mga Muslim sa buong mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan sa mundo na nanonood po sa amin. Kami po ay narito ulit upang maglingkod sa lahat. Masyaallah. At siyempre pambatuon ng Tumana. At dito si Kilabot ang Tumana yan. Ang matindi rumuskundi dyan. Oo, ay Badr Fahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinabati ko ng kapayapaan ang lahat ng kapatiran natin sa kayo ng mga bansa, sa mga kapatiran natin. Subaybayin niyo po itong aming ginagawa para po ito magkaroon tayo ng kaalaman at magkaroon tayo ng kombinasyon o magkaroon tayo ng kombinasyon sa kapatiran tayo. Yes, at ano yung paksa? Siguro italiwanag natin sa mga bagong viewer natin. Yes, Bakit Dawah Sentral? yeah. Bakit Dahil ba? ang programang ito ay naglalayo na bukod sa ituturo natin, turuan at ituturo natin ang katuruan ng Islam para sa mga araw-araw na kabuhay. Hindi para sa mga Muslim. Pangkalahatan talaga. Pagkalahatan dito dahil alam naman ang lahat ng mga Muslim na ang Islam ay pinadala sa atin, hindi lamang para sa mga Muslim. Para sa sangkatauhan. Sangkatauhan. Oo. So sa mga kapit, kailangan itakil natin dito yung mga current issues, di ba? Yung mga problema. Di ba? Problema sa lahat. At Yung ay sinabi niya, ano yung problema ngayon bro, ng ating pag-usapan, kapatid na Aris. Ayun bro, na Kasi pagdating pala po sa mga problema, ito pala maganda sa Islam natin. Problema yung Aris, nilulog niya. bro, ano yun? Tatalakayin ngayon yung anxiety. Ano ba yung nakapaloob dito? Ano ba yung aral na may babahagi mula sa Islam? No? Ano ba? Kung napapanahon ito ngayon. alam mo sa ngayon lalo yung mga kabataan. Siguro turuan natin yung mga magulang. Diba? Kasi malaki ang role dito eh. Dahil sa mga social media ngayon, sabi nga, ang disadvantage nung yung ano ngayon, yung mga tao, Gen Z. Gen Z. Ano? Yun ang problema ngayon. Gen Z. Gen Z. Alam mo, yan yung sa bro sa panahon namin. Ano sa inyo ngayon? Gen Z. Natin. Panahon natin. Ano sa inyo? Gen Z. Sa amin yan, GMC. Ay, ba rin ba yung Ang pagbabago ng mundo ngayon, di ba? Pero mo, maniwala ka ba, isang ganun mo lang, Brad, makukontak mo yung kaibigan mo sa sa Europa, di ba? Ang malungkot dito, yung kapatid mo, kasama mo kumakain araw-araw,
halos hindi kayo nag-uusap. Yung nanay mo, busy sa ganun. Tatay mo, busy sa ganun. Ito ang problema ngayon ng henerasyon na to. Di ba? Na, so far yet so near. So near yet so far. May magandang naidudulot at merong Pero, negative. yes, sa galing ng social media ngayon, di ba? Na, ibig sabihin, nung araw, bago makontak yung tiyuhin mo sa abroad, o yung nanay mo sa abroad, Telegrama mo na. sulat, wala pa Wala telegrama. pa rin nakakala ko yung dati. Medyo may technology sa'yo, telegrama. Ano ba yung dati, voice record? Voice tape. So ngayon, because of the advent of Wi-Fi, social media, High-tech na ngayon. di ba? High-tech eh. Naging madali na. Advance na masyado. So ganun lang, So, ibig sabihin, yung depression nung araw, mas malala pala nung araw kaysa ngayon. O, kasi ngayon, madali na lang. sa totoo lang nung araw, parang Hindi masyado. hindi masyado kasi hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa kabilang barangay. Maaaring meron na, pero Oo. iba yung label. Yung kumbaga wala pang label. Listen. Saka ngayon, halimbawa, nagkaroon ka ng problema dun sa uyab mo na nagkaroon ka ng depression. Nag-post ka sa Facebook. Parang magandang buong di ba? Sasabihin ng problema. Yun ang problema. Kaya alam natin, kaya natin na-expose. Kaya natin malala ng problema na yan. At nakapagdulot yun ng malaking depression sa taong involved. Yes. So sa problema talaga. Anong maganda pala ngayon? Pag ganyan. Kasi, anong may uso ngayon yan? Hindi siya nabi mo, di ba may mga nagsabi mo, nagpapatiwakan, nagtutumalo, nag-big-dig. Bago tayo pumunta dyan, kailangan muna natin malaman. Ano ba yung kaibahan ng anxiety at depression? Yes, anong kaibahan nun? Ako parang parehas lang eh. Iba lang spelling. Mas maganda yun. Sa nabasa natin kay Tito Changi. DVD, ano sabi Ang niya? ang anxiety daw, ito ay yung pangangamba o yung pag-iisip, pag-alala sa sa hinaharap. Sa hinaharap. Yung masyado kang nag-overthink. Ano ba yung kakainin natin bukas? Ano ba yung paano tayo bukas? Bukas. So yun. Ang depression naman, yung pag-aalala sa nakaraan. So yung mga pagkakamali natin na nagawa, kumbaga meron tayong Hindi mo malibot-libutan yung mga nakaraang pangyayari. parang nais natin baguhin. Kung may pagkakataon tayo. So Yung depression na karaan. anxiety, yung Hinaharap. Ayaw ngayon. ano ba tawag? Di pa lang. Oo, kasi Kumbaga epekto ng karnasang lumipas na hindi pa rin nakakawala o hindi pinapakawala. pilit pa rin inalaala. At Samantalang hindi na siya hindi inalala. mabibitaw-bitawan dahil may mabigat na dahilan. Kaya ano ba ang punto sa Islam niya? Paano ba hinaharap yung mga ganito? Actually, pagdating sa natural Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag may mga ganong sitwasyon, may mga depression, anxiety, ang kailangan dito ay tulong, hindi husga. Yan ang unang-una. Okay. So meron na noon. Mayroon na doon. Meron. Panahon ba ng Propeta, may na mga nangyayari na. So ang Propeta, pag may mga ganong pangyayari, nagbibigay siya ng payo, tinutulungan niya, sinusuportahan. Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang pinakapuno. Alamin muna natin, tulungan natin para mabigyan ng mapagaan. Oo, kasi pag oras na hinusgahan natin ang isang tao, na hindi natin inalam ang mga kadahilanan, maaaring mas lalo pang dumiin sa kanya para ma-depress lalo. Mas lalo kung napahamak. Oo, at maghantong doon sa pagkapahamak niya at pwede siya magpakamatay. At ang ng part, sa side ng Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang naging daan na naging mabuti ang isang tao, naging instrumento, kung anong gantimpala na ibibigay ni Allah sa naging mabuti, yun din ang ibibigay ni Allah na gantimpala sa naging daan. Malaking bagay pala Oo. yung ibigay tayo ng advice. Oo. Ginamit na instrument. Kung sino man ang naging dahilan na naging masama ang isang tao na kagawa sa malaking kasalanan, kung ano ang parusa na ibibigay doon sa tao na naging masama, yun din ang ibibigay na parusa na hindi naman makakabawas doon sa gumawa ng kasamaan. So kung tayo ay naging instrumento para idiin siya sa pagkapahamak, tayo naging dahilan, kung anong parusa ni Allah, pwedeng ibigay ni Allah sa atin. Dahil tayo ang naging daan na ginawa niya ang mga bagay na hindi naman. So, ibig sabihin, alin man doon ang gampanan natin, may pakinabang tayo parehas. May pakinabang.
So kailangan para bro, yung labis na pag-iingat sa pagbigay natin ng advice. Alam mo sa ngayon, halimbawa yung problema ng baguyan, yung mag-asawa, Muslim man o hindi, di ba? Kadalasan nagpapalala yung mga because of social media, di ba? Mag-away kami dito. Anong mapayo mo sa akin dito? Bakit? Iwalay na kami. Oo. Yung pasaway mong kaibigan, pag-good time tayo. Di ba? Limit natin yan. Baka kalimutan mo mamaya yan. Ganun. Punta na sa beer house. Di ba? Ganun eh. So, imbis na natulungan nila yung may problema, ay lalong wala yung problema. So, dapat mag-ingat tayo dito. Being a Muslim, na magbigay tayo ng advice na ikapapahamak ng tao yung magulang mo. Kasi, dalawa pala eh. Sabi nga ni Abdul Karim eh. Kung ang payo mo yung kapahamakan, may pakinabang ka. Payo mo na yung nagkabahagi. Oo, payo may pakinabang. May resulta pa rin. Yes. So, may napakalagang ituro natin ito, Brad, lalo-lalo na sa mga magulang. Kasi dahil yung magulang busy sa paghahanap buhay, di ba? Dahil kailangan mas sustain. Yes. Kailangan, di ba? So, siguro Kailangan talaga dito, mayroon tayong may grupo din na kumbaga tulog pag ganito yung usapin. Tulad nung isang programa natin tungkol sa pag-ibig. Dito naman tungkol sa depression. Pero ano ba sa problema? Actually, nadugtong nga. Magkasunod yan. Tayo So, ibig sabihin, ang lahat ng pangailangan ng ating bayan ay handa nung ipagdalog ng Islamic Action. Kaya huwag kayo mag-aalis mga kaibigan. Magbabalik po ang palatuntunan ng Dawa Sentral pagkalipas ng lamang ng ilang paalala. Okay, at alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum mga kapatid. At dito, balik tayo ulit dito sa napagandang paksa ang ating pinag-usapan dito lamang po sa Dawa Sentral. Ano nga ba pinag-usapan natin kapatid? Ayun, so yung anxiety at depression. Yun, talaga. Ano yun? Ganda yung sinabi mo kanina eh. Anong ibig sabihin nun? So yung anxiety, ito ay pag-aalala, pag-overthink sa Hinaharap. Advance na masyado. Oo. Yung depression naman, ito yung pag-aalala mo o yung Nakaraan. o parang nagkakaroon tayo ng pagsisisi sa nakaraan. yung mga tao, matagal makamove on. Kaya, maswerte pala yung makalimutin. Malayo. Yung makalimutin ba malayo sa ganung malayo sa ganung problema, di ba? Makalimutin, nakalimutan mo na nakaraan. Medyo konektado rin At delikado din. Oo. Kasi ano na yan, Oo. maaaring sanhin na rin ng pagkakaroon ng edad. Ay, Alam mo, napakahalaga nitong oo. siguro dito. Lahat naman tayo, meron tayong mga pinagdaanan. Pinagdaanan. Ako, ayaw ko nang balikan yung una May ano to eh, alam mo kung bakit eh. Yes, may mga pagkakataon minsan na nangyayari sa atin. May mga mahal tayo sa buhay na inaalis sa atin na Allah. So dahil mahal natin, andun yung lungkot, andun yung pressure, andun yung stress. Okay? So, sa experience, paano ba natin pinaglabanan? Yan. Ito ay payo na rin na kaalaman na rin sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kahalimpulan. No? So, palagi natin iisipin na habang tayo nabubuhay sa mundo, ay kabuntot palagi ang mga pagsubok sa atin. Hindi nawawala yan. Hindi nawawala yan. Kasama lagi yan. Kasi kapag wala ka pagsubok, abnormal buhay. Ibig sabihin bro, ibig sabihin bro, pag wala yung pagsubok, anong sabi ng mga sapa pag hindi sila sinubok, bahat? Ay, Hindi sila mahal ng tayo. Ano, sa bahat ha? Hindi na yung wala na. Hindi, pag walang pagsubok, anong sabi ng mga sapa? Hindi na sila mahal ni? Oo. Totoo yan. Ibig sabihin pala bro, yung problema na yan, mamahal mo na yan. Tuloy mo nga bro. Correct. So, kinakailangan magkaroon tayo ng kaalaman sa realidad ng pagkakalikha sa ating mga buhay. Kadahilanan, bakit binilika sa tayo sa mundo? Ano mga kadahilanan? Bakit ibinilang tayo sa mga tao, hindi tayo binilang sa mga hayop? Pag naintindihan natin yung mga bagay na yan. Hirap na yan, ano? Yes, oo. So nakatulong yan. Pasalamat ka, hindi ka ginawang pusa. Oh, wow. Nagsisipa-sipa sa So nakatulong pala yan, ano? Oo. So, maintindihan mo. Lumabas ka sa bahay mo. Yes, maintindihan mo ang Tumingin ka sa ng paligid. pagkakalikha. Kasi bakit ka nilikha? At magkaroon ka ng tunay na kaalaman at ang mga kadahilanan na mga nangyayari sa buhay mo. Kasi pag naintindihan mo siya,
halimbawa, sa mahal mo sa buhay, pinalis ni Allah sa'yo, o ng Panginoon mo sa'yo, maintindihan mo na maaari hindi ito makakabuti para sa'yo. So, malaking tulong siya para mapagaan kahit na paano. Alam mo, Kaya ano? alam mo, naalala ko yung lagi namin yung sinasabi ni Brother Yusuf. Pag dumating siya yung mga ganyan problema, wala. Oo. Diba? Tumayo tumaliko. Di ba naalala mo? Kadar-kadar lang yan. Yung kasi yung magpapagaan eh. Ako, Kahit na paano. parang ako nung araw talagang, Kasi pag dinibdib mo, pero mo, si kapatid, nung araw pag nakikita kami, 17 beses na akong binasted. Lagi na makikita kami. 17 beses na ako. Ayaw pa rin siguro. O sasabi ko na, kadar lang yan. Kadar lang. So, ang natutunan ko sa Islam, di ba? Pag hindi talaga sila, hindi talaga huwag mo ibigay. ay, naku brad, meron ako pinagdua. Pinagdua. Kung sinabi ni Brad Yusuf kanina na, kung hindi to para sa akin, tanggalin mo siya sa puso ko. Kung sabihin, pag-ibig ito, pero, nung na-realize ko na, after, ang tagal din na panahon na, talagang ini-insist ko yung sarili ko pang ito. Di ba? Hindi talaga nagkaloob. Sabi ko, hindi talaga para sa akin. Well, minsan kasi yung inaakala natin na pagsubok, kalaunan nito pala ay biyaya. Yan. Nakakala natin nakakasama. Oo, like for example, nagkasakit tayo, di ba? Nagkasakit tayo. Pero prior to that, hindi natin naaalala kung diba? Pero nung nagkasakit tayo, naaalala natin. Yun! Nagiging biyaya ito. Ibig sabihin, pinangyari, tulong sa'yo. Eksakto, tulong siya. So, Sipahat, may ano to, sipahat. Meron itong karanasan din. Ay, yan ka bro, paano mo na, meron ka rin bang problema sa gano'n na hirap mong makalimutan? Oo, okay. Di ba? Oo, yung mga, Makikilala ko mga nanonood sa atin. ay, okay. O ano lang, bahagi lang. Bagay Ang na. pinakamasakit ba yung na iniwan na ko na pangalawa kong asawa. Huwag kang umiyak to. Pero kung paano ko nilaban yun, balikan na natin kung ilang, higit sa buwan na parang depression ako eh. Iniwan ka. Teka ba, nakagawa ko? Bakit ikaw na iniwan? Siguro medyo ninagkaunawaan. Ganun. Bro, sa pagkasyon. Isang araw ito. Pag alam mo, nung pumuwi ako sa bahay, pagdating doon, wala na siya. Malis So, na. paano mo nilabanan yun? Ang labanan ko sala na lang. Akala ko, asawa ko ng asawa. Hindi ba rin? Maninali ng pag-uwi. Tinanggap ko lang kasi Muslim tayo. Okay. Ay, di ba? Kasi makatread, kailangan merong pagtanggap. Kaya ang karima pagtanggap. Diba? Kasi iba yung nababaytan natin, may nagbibigtil, tumalang sa tulay. Di ba? Kita yung pandemic. Di ba? Wala daw siyang makain sa pamilya niya, ginawa. Di ba? Magpakamatay. Pinatay niya muna lang yung pamilya. Pinatay yung pamilya niya. Di ba? Di ba? ano tapos depression yun. Kasi depression yun. Depression yun. Di ba sa abroad yun na sinaksak niya nung sa puting. Pinatay niya na asawa ng anak niya. Tapos saka siya Nagpakamatay. din kasi Anxiety. Kasi, kumbaga, maaari nag-aalala, nag-overthink siya eh. Ano ba papakain ko sa pamilya? Check na. Isa sa magagandang po sa Islam yung yung pagsandal natin sa bawat. Iwakal ka lang. Iwakal ka sa Allah. Okay? So magsimikap ka. Kasi pag hindi ka nagsumikap, patiwakal ang abo. At ang magandang sa Islam, kasi malinaw ang turo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na mga bagay, solusyon sa problema na yan. Kasi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya minsan natatanggap natin magaan na pag may nangyari sa atin, may nawala sa atin, mas madali tayong maka-recover. Dahil sinabi ni Allah, may mga bagay na akala nyo makakabuti sa inyo, pala ito makakasama sa inyo. At may mga bagay na akala nyo makakasama sa inyo, pala makakabuti para sa inyo. At kung sakaling man na may mga bagay na hinihiling sa atin natin, na pinapangarap na hindi pinagkaroon, maaaring makakasama ito sa atin. Or hindi ito itinuro sa mundo, hindi nakalaan ito para sa kabilang buhay para sa iyo. Ito ang kagandahan ng Islam. So, kaya minumotivate niya ang tao na huwag kang wala ng pag-asa. Okay? Huwag mong kitilin ang buhay mo dahil sa problema. Kundi ay ang iyong Panginoon na higit na maalam at nagmamahal sa iyo. Kaya pala sa kung natin nakikita ang mga Muslim na Nagpapakamatay. nagpapakamatay. Dahil sa kaalaman.
Saka bro, pag ang isda pag namatay, paglalaman ng pare yan, hindi na babas-basan. Tama Hindi sa, Oo. ganun, di ba? Sa Islam din, di ba? Kapaliguan. Pag nag-suicide ka, pinili sa libro. Oo, di ba? Di ba? Ano yun? Eh, dito pa lang parusa na yan. Parusa na yan. Hindi talagang ano. Hindi, mayroon talagang iba. Yung iba naman, bibibing ka pa rin. Hindi ka nila sa lahat. Oo. Walang salato Kaya dyan. sa mga babae, ginawang ano na pero yung iba naman, pinagsasarahan pa rin. Depende na. So makikita natin, Brad, sa henerasyon niya, henerasyon niyo, Atin. Natin Atin. na talagang makikita natin yun. Dahil yung mga tao, Islamically, yung mga nanay at tatay, busy sa pag-aarap buhay. Di ba? Yung anak, bahala na sa yaya, sa yayo, di ba? And then, ano nangyayari, yung gusto mo iPhone, bigay na lang para makompensate yung absence ko sa pag-ulam niya. So, okay lang. Hindi mo alam yung anak mo, nagpukulong sa kwarto, hindi nakikipag-usap. Doon na lang sa social media, sa mga kaibigan. Ang problema sa hihingi ka ng payo sa mga barkada mo, sa mga friend mo sa Facebook, yung iba nga hindi mo kakilala eh. Di ba? Lalo na masama. Kung hindi mo alam na yan because of your young age, hindi mo alam kung alin sa mga payo ng mga kaibigan mo sa Facebook ang Tama. Nakala ng magulang na ang nabibigay niya lang eh yung attention pinensa. Oo. Pero yung emotional, wala. Yung physical, yung mental, nagkukulang. Alam mo sa Japan ngayon, mula nung itong social media, yung rate nila ng suicide sa mga estudyante yan. Yung grade 4, grade 5, suicide. Ang problema dito. Ibig sabihin, mayroon silang napapanood yun na parang nag-trigger sa kanila. Parang games na Yung alam mo yung napanood ko sa Facebook, TikTok grade 6, na talagang depressed. Alam mo ba saan? Grade. Parang siguro yung tatay lagi niya pinipicture sa Yung pressure talaga. when I was your age, lagi ako number 1, top 1 ako sa klase. Kapatid mo, tingnan mo. Di ba? Sa halip na matulungan nila, nilulog sa Hindi mo masisir na, siguro ako, for one time, yung maraming mga magulang na lagi nilang niyayabang yung sarili nila. Di ba? which is mali. Tapos mga ibang anak, ano ba, ikaw, mag-aaral ka na lang sa Islamic school. Oo, kasi mahina ka. Bubobs ka eh. Ay, ito, mag-engineer ka, doktor, di ba? So, marami tayong, sa kamusliman, guilty, marami parents na na hindi tayo aware doon sa negatibong So, nangyayari sa mga yes. So isa yan sa dapat ay baguhin ng ating mga magulang mismo, mga kapatid, kaibigan. So ngayon, bago nagdidagdag yung mga nag-uumapaw ng mga payo sa usaping ito, mga kapatid, mga kaibigan, wag ko kayong alis ha. Magbabalik ko ang Dawa Sentral pagkalipas o lamang ng ilang paalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusto ko lang tuloy-tuloy. Saan pa rin napakaganda na eh. So, hindi natin pakawalan yun. Yung sinabi ni Brother Fallen na minsan, dahil sa pabayaan ng mga magulang, akala nila nasisilbi na yung problema. maganda siguro talakayin dito yung mahalagang partisipasyon. Magulang. Sa mga Sa iyo bro, sa tingin mo, sa iyong kalagayan ngayon, siyempre mas bata ka sa amin. Hindi, medyo magkakalapit pa So, marami kang siyempre, gusto lang kita. Kilala mo siya. Sino nila? So sa iyo, Brad, sa iyo ngayong murang karanasan sa buhay. Ating marinig. Paano mo i-handle yan, Brad? Sa mga ganun. Ano pa tayo? Well, sa anak ko, sa Sierra, So, ang ginawa natin dyan, hindi naman natin siya inimpusan na gusto ko ganito. Sa akin lang, huwag ka lang bumagsak anak. So yun. Huwag ka ma-pressure. Gawin mo lang mga kaya mo. Tsaka eventually, darating naman yung pressure sa'yo. Di ba? So, enjoy ka muna dyan. Grade 7. So, hindi ko, basta wag mo lang ibagsak anak. Review ka, importante yun. Pero walang mataas na expectation.
Ganun. Sa exam mo at saka constant yung pakikipag-usap sa anak. O, kumusta yung exam mo? Ano ginawa nyo ngayong araw? So mga ganun, lagi natin kumustahin. Okay na, ano ba? Galing mo. Diba? May mga bago ka bang kaibigan sa school. Importante yun. Sino yung, lalo na babae. Meron bang lumalapit na lalaki sa'yo. Yung kakamustahin natin. So, para alam na natin kung paano natin isisilid pag meron pumusok na lalaki. Easy. Hindi yung shifter. Sa akin. Akala ko isa sa akin. So, ibig sabihin, Brad, nakuha tayo yung punto mo, mahalaga ko pala yung open yung anak sa magulang. Ito, si Pahan naman, ano ba, sasako din ba sa'yo? O Hindi, paano? sa akin, sa experience ko rin sa anak ko. Isasako din? Hindi. Hindi. Silid. Pinayuhan ko. Lalo na yung anak ko pang maliit, yung lalaki panganay ko. Oh, parang natutulog siya din, dito parang hindi na siya akin ang anak ko eh. Oo, hindi ko eh. Nangyari, ano lang, para alimbawa na sa mga magulang. Para huwag natin maliitin yung mga anak natin. Nagreklamo yung teacher. Tuminda naman kami. Sir, kuya, suko na ako sa anak mo. Bakit? Kasi hindi nakikinig eh. Hindi nakikinig. Sabi ko, ngayon lang ko lang kayo nagsama ng anak ko. Kami nga, nagtuturo sa mga sabi, alam namin yung kalagayan niya. Pero ngayon, yung anak ko ngayon, yung pag mamaliit ng teacher, susuko na ngayon. First ko. May mga middle na ngayon. Yung una, apat siya napaitan siya ngayon. Number 1 na sa school. So, dahil sa pursige ng tatay? Ano po sa I for one, bro? Ever since, ginaya ko yung tatay ko. Sinabi ko sa mga anak ko, be what you wanna be. Be what you wanna be. Lagi sinasabi sa kanila, you can be bad, you can be good. Diba? Bakit? At the end of the day, baka bukas deadpool na ako. Ikaw magsisisi pa, hindi mo pinakinggan yung sinabi ko. Pero hindi mo sasabihin ikaw mag-engineer ka, ikaw mag-doktor ka. Diba? Sabi ko lang, be what you wanna be. But make the most of it. So siguro, sa social media, may tulad ni sinabi mga brother, diba? Yan ang dahilan mga kabataan. Siguro wala pang mga Muslim na grupo na gumagawa din ng mga ganun na ibang mga paliwanag na dapat ang mga kabataan din umaling ba doon? Kaysa halip na Kailangan. May ganun dapat ganyan. Kailangan palaguin natin. May ganyan. Pero napakaganda kasi ng nangyayari sa atin na pumunta ka sa mga non-Muslim world boundaries. Pumunta nila sa Israel. Kahit sa Pilipinas, yung mga non-Muslim dito. Sa mga punta. Pero sa atin, yung sinabi mo, hindi para sa iyo yan. Tama ka lang eh. Ano? Matutunan mo yung ganung pagtanggap. Oo, yan ang pagtanggap. Hindi ka binibigyan ng yung tatay mo ayaw bigyan ng hindi makabili ka ng motor eh. Paano kung kabuti driver ka eh. At saka malaking bagay yung magandang motivation ng tatay, magiging nanay. Kagaya ng isang, naalala ko yung payo ng isa sa naging tatay natin. Lahat. Tatay ng bansa. Si Rodrigo Duterte. Ano sabi ni tatay? Sabi niya, pinuforce siya ng mga magulang niya na tumaas ang grade. Oo. Sabi niya, 75 lang okay na. Nakakakit ka lang. Aamin ko naman ang sobra. Nakakit din naman. Hindi naman nakakit yung sobrang. Sabi niya, Yung anak ko bro, naka 76 naman. kaya sabi niya, hindi ko makalimutan ito kung mga kasama ko dito, mga valedictorian ito lahat. Kung laude lahat yan. Ako 75 lang. Pero tingnan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Kita mo naman ba? Yan ang kailangan. Yung mga motivation na sa mga bata na mabababa yung mga grades para hindi ma-depress. Pero sila naman, Kailangan. Pero hindi ibig sabihin na 75 yung target. Hanggang doon lang sila. Kasi may Sikapin. Oo. Paano ko naman tatay ko bro? Sabi niya sa akin, pumasok ka. Lagi na lang araw-araw pumasok. Eh di pumasok lang ako. Hindi ako sinabi mo ka lang naman. Napansin natin yan, di ba? Constant yung communication. Hindi napapagalangan. So, lagi may komunikasyon. Ganun ka-importante
na wag natin bitawan, subukan. Huwag natin subukan. Oo. Kung ano man yung mga kakulangan nila, nandun tayo lagi. Kasi ang ligaw naman ng ano eh, ang ligaw naman ng Kasama kasi sa gamot yan. Yes. At saka itong programa natin na may dagdag ko lang. Dawa Sentral. 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 Dawa Sentral. Kasi lahat pinag-usapan Ano ba natin. ang sa kaalaman ng ating mga kababayan at mga Muslim? Ano ba ang isa sa mga kahulugan, pinakamalapit na kahulugan sa ating dawa? So ang isa sa mga may pinakamalapit na kahulugan nito ay gamot. Ay gamot. Dawa. Oo. At ang iyan lang pagpahulugan nito pagpapaabot ng mensahe ng relihiyon. So andito tayo para tumulong magbigay ng gamot. Especially sa lahat. Lunas. Kasi Kaya ito itong nga. programa ay solusyon. Yes. Kaya walang dahilan ating mga kababayan para hindi sumaybay at makinig at magtanong at magbahagi ng kanilang mga problema. Kasi lalo na itong ano eh, lalo na itong problema na ito eh, napapanahon eh. Correct. Oo. Kaya nga, ang laging sinasabi ng Rasulullah SAW, sabi nila, pag mayroon kang pagsubok, kung anong mayroon ka, halimbawa lang, sabi nga naman nagpaliwanag, nawalan ka ng kanang kamay o kaliwang kamay o paa. So, sabi na, huwag mong tingnan yung sarili mo. O, ibaling mo yung paligid mo sa iba. Pasalamat ka. Kung nakita mo yung tao, sa kanya, pati paa, wala. So, lalakas ang anong Oo, labang ka na. Kaya kung ano yung pagsubok sa'yo, ibaling mo dun sa ibang mga kapwa natin, Muslim o Kristiyano, na mas matindi pa ang kanilang dinaras sa pagtulog. At doon mo maramdaman, alhamdulillah. Pasada pa lang. Subukan. Meron din tayo na Diba? Kaya, yan ang kainaman sa Islam. Okay, Brother Panay, at ikaw po ang magbigay ng huling pamahalang at idamay mo na kami yan. Okay. So, dahil sa kalakaran ng panahon natin, napakabilis. Iba na ang panahon ngayon. Iba yung panahon namin mga araw. Aminin na natin. Aminin na natin. So siguro, magagawa natin yung komunikasyon. Di ba? Imagine, kung meron tayong time, kumustahin yung kapatid natin sa ibang bansa. Tapos pag kumain tayo, yung anak mo, makamusta ko ang ginawa maghapon. Tama yung siya, brother. Ulit, di ba? Yung ginawa mo ngayon. Simple lang. Anak, ano ginawa mo ngayon? Kamusta yung crush mo? Di ba? Okay, meron na mga anak na grade 3. Sinong crush mo dyan? Ako lang yung may lalaki ba nila? So, kailangan ang pinakamagandang barkada ng mga anak ay magulang. Ako sinasabi ko sa kanila, ako ang pinakadabis yung barkada, alam mo kung bakit? Tuwing lalabas tayo, ako ang sagot eh. Di ba? Di ba? Tuwing lalabas tayo, ako nagdidipre. Di ba? O, kanino ka sasama? Diba? Okay, at alhamdulillah, abahat sa iyong mensahe sa ating mga kababayan. Sabi nga ni bro, no? Walang pantayan natin mga anak. Ako yung anak ko yung babae, nahulog. Yung ginawa ko yung account mo. Para malaman ko yung sinong chat. Pinag-chat. Sinilin ko. Silid mo talaga. Sinilin mo? Sinilid mo. Ayun ako. Nagpanggap ako na anak ko siya. Punta ko yung lalaki. Kita tayo dito. Ano lang, pinagnamin mo, pinagsabihan mo yung bago. Yung bata. Alam ba yung alam ba yung batas sa community na kung gusto mo, sabi ko, kasal, ano pa na kayo? gusto ko, Kalan to kasi. alam sa kanya, mag-aral mo na kayo. Walang okay. problema sa akin, kahit gusto ka, pero magti-training ka sa akin, alam mo na Islam. Hindi ko sinaktan, pinagalitan, binigyan ko ng payo. Yun. So yun yung pamaran mo. Si Brother Abdul Karim, may siya ang ano? Alhamdulillah, may papayo ko lang sa ating mga kapatid na mga Muslim sa kababayan natin siya. Dapat tuloy Facebook ko kayo dito tamang pagkaw dahil yung isa sa mga social problema natin sa kanya. At insyaAllah ay makatulong kami sa mahabang pag-insyaAllah. Kasabinas ay Banderares. So yun, no? Muli, ang ating paalala sa mga magulang, payo na rin siguro na ating tutukan yung mga anak natin, no? Kung maaari, tayong maging laging attentive. Nandiyan tayo lagi sa mga nakatutok. Lalo na kung mga ito yung maliliit pa para ito yung bibigbitin kasi nila po yung Dadalhin nila hanggang sa kanilang kami.
Okay mga kapatid, ang Islam in Action po yung nagpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagkinig at pagsubaybay sa ating palatong dawa simpan. At ano bang mga usapin, dito ating makasama kasanggan magbibigay sa inyo ng pagpili. Lalo na sa problema itong ating pinag-usapan. Naway, magbigay sa inyo ito ng mahalagang paalala. Ganito na lamang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.